Sabi nga nila, ito ang putahing laging bida at hindi po pwedeng mawala tuwing may okasyonan ng mga Kapampangan. Mapabaysanan, piyestahan o birthdayhan, palaging meron ito sa pagkainan, manyaman. Madali lang itong lutuin kung tutuusin. Marami-rami nga la ang requirements na kakailanganin. May mga ilang proseso ka rin na dapat pagtuunan ng pansin. Magigisa ka muna ng iyong sibuyas at bawang para sa unang bahagi. Gagamit ako ng hita ng manok. Hinomeless ko na, wala ng buto. Laman ng baboy, hiniwa ko ng maliliit na kwadrado. L'Oreal para mabango. Asin at paminta, isasangkot siya hanggang sa mamula-mula. Iintayin ko magkatusta. Maglalagay rin ako ng chorizo. Winlandas At atay din ng manok ang isang paborito ko diyan. Sasangkotsahin ko lang rin ng isang maganda-ganda para lumabas ang lasa. Sabay lagay ng berdeng bell pepper na green at red bell pepper. Nagkambubulol na, pasensya ka na. Nilagyan ko na rin ng pasas at hindi na ako gagamit ng sariwang dilaw na luya. Pulbos na turmeric, tomato paste at ari na may ilalahat ko na. Ang ganda na nga agad ng itsura. Ay, nagkukulay pistahan na. Kung balak mo ring magluto nito, bibigyan kita ng payo. Ibabad mo na agad sa tubig ang malagkit mo. Magandang pangontra yan dahil kalimitang nagiging problema sa pagluluto nito ay nahihilawan. Sa puntong ito ay dapat itinotono na agad ang lasa dahil hindi mo na mahahalo pag malapit ng maluto. Isang pork cube at patis na lang naman ang timpla bago ko isabaw ang gata. Hindi pa ito puro. Ari yung pangalawang piga. Tantyameter ko na lang ang aasahan dahil sanay na sanay naman ako sa ganyan. Iyan ang luluto sa malagkit. Hahaluin para pantay-pantay at walang lamangan. Hindi mo rin muna ito kinakailangang takluban. Lulutuin ko lang siya dyan ng mga 80% bago tayo dumako sa panghuling bahagi, pisyan. Sa punto nga ari naglalagkita na at wala na sabaw kaya magandang senyales yan. Yung iba nagsasapin pa sa ilalim ng dahon ng saging pagkatapos nilang baliktarin. Pero ako'y hindi na. Inihahanda ko na lang ang panaklob kong aray kaya sinilab ko na rin para mas madaling gamitin. Sa totoo lang may lasa din ito pag ginamit mo sa pagluluto ng pagkain. Inilagay ko na nga ang carrots at ito na marahil ang magiging huling paghahalo ko din. Sa bahagi ngang ito'y unti-unti ko nang pinagtututong at iyon naman sadya ang binabayaran sa putahing ito. Ari na ang purong gata at mag-uumpisa na ako mag-in-in. Sa mahinang-mahinang apoy lang para kang nagsasaing. Seselyuhan ko na gamit itong dahon ng saging at ilang sandali ko rin naman siyang lulutuin. Makalipas nga mga 10 minuto susubukan ko naman siyang bisitahin. Medyo mamasa-masa pa siya pero ang itsurang iyay malapit-lapit na. Ilalagay ko na ang mga burloloy para maluto na at aalsin ko na rin ang dahon ng saging. At digay iyan na, luto na ang ating paelyang Tagalog o tinatawag na bringhe ng Kapampangan. Napakaganda ng pagkakaluto, kitang-kita mo naman. Buong-buo mga butil lang malagkit at hindi rin masabaw. Ang gusto ko din ay binabaliktad para makita mo ang best part. Iyang tutong sadya ang binabayaran dyan. Ika nga ng mga Espanyol din eh. Yan ang tinatawag na sukarat. Isa na namang manyaman na putahe. Napakasarap, grabe. Si ate, sobra swabe. Ay inang!